Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Analisa Bongkay na magpapakitang turo ngayong araw. Inaasahan ko ang inyong aktibong pakikinig at kooperasyon para sa talakayan natin ngayon. Kumusta kayong lahat? Ikinalulugod ko na malaman na maayos ang lahat. Bago kayo maupo, pulutin muna ang mga kalat at ayusin ang hanay ng inyong mga upuan. Maraming salamat sa pagtugon. Maaari na kayong maupo. May lumiban ba sa klase natin ngayon? Kung wala ay matiwasay, panatilihin ang palaging kumpleto sa klase upang walang nahuhuli sa ating talakayan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, sino ang makapagbabalik tanaw sa paksang tinalakay nitong nakaraan? Okay, ikaw Binibini, simulan mo ang pagbabalik tanaw. Mahusay! Tama! Ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa Kabanata 6 ng Noli Me Tangere na pinamagatang si Kapitan Tiago. Paano nga ba inilarawan si Kapitan Tiago sa Kabanata 6 ng Noli Me Tangere? Napakagaling! Si Kapitan Tiago ay mailalarawan bilang magandang lalaki, may morenong pangangatawan, pandak at bilugan ang mukha. Gayunpaman, ang itsura ni Kapitan Tiago ay binago ng kanyang pananabako at pagnganganga nito. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Ang pamagat ng gawain ito ay, karanasan ko, ibabahagi ko. Mayroon akong inihandang 5 salita na tumutukoy sa iba't ibang damdamin at emosyon. Ang mga salita ay nasa estilong jumbled letters kung kaya't kinakailangan niyo munang isaayos at hulaan ito. Matapos ninyong isaayos at hulaan ang mga salita, ay kinakailangan ninyong magbahagi ng inyong personal na karanasan na may kaugnayan sa mga salitang ito. Nauunawaan po ba? Mabuti kung nauunawaan. Ang unang jumbled letters ay... Ngayon, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Tama, pag-aalala ang tamang sagot. Ngayon, ibahagi ninyo ang personal ninyong karanasan na may kaugnayan sa salitang pag-aalala. Pangalawang jumbled letters ay... Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay pag-aalinlangan. Ngayon, ibahagi ninyo ang personal ninyong karanasan na may kaugnayan sa salitang pag-aalinlangan. Ang pangatlong jumbled letters ay... Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Napakahusay! Pangamba ang tamang sagot. Ngayon, ibahagi naman ninyo ang personal ninyong karanasan na may kaugnayan sa salitang pangamba. Pang-apat na jumbled letters ay... Ano naman sa tingin ninyo ang tamang sagot? Napakahusay! Pagkabahala ang tamang sagot. Ngayon, ibahagi ninyo ang personal ninyong karanasan na may kaugnayan sa salitang pagkabahala. Panglimang jumbled letters ay... Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay pagkabalisa. Ngayon, ibahagi ninyo ang personal ninyong karanasan na may kaugnayan sa salitang pagkabalisa. Napakahusay ng inyong ginawa at pakikipagkooperasyon sa akin upang maisaayos at mahulaan ng mga salitang ibinigay ko sa inyo. Kung mapapansin, ay mga damdamin o emosyon na nararanasan ng isang tao ang mga salitang ibinigay ko.
Marahil ang mga salitang nabanggit ay masasaksihan natin sa Kabanata 7 ng Noli Me Tangere na ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating layunin. Ginoo, maaari mo bang basahin ang unang layunin? Salamat, ang ating unang layunin ay maunawaan ang mga pangyayari na nagdulot ng kalungkutan kay Maria Clara. Binibini, ikaw naman ang magbasa sa ating pangalawang layunin. Salamat, ang ating pangalawang layunin ay makapagpahayag ng mga emosyon at pagdaramdam ng mga karakter sa kwento, partikular na sa pag-ibig ni na Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Panghuling layunin, pakibasa, Binibini. Maraming salamat. Ang ating pangatlong layunin ay naipapakita ang kaibahan ng suyuan noon at ng suyuan ngayon sa pamamagitan ng pagsulat ng isang saknong ng tula. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Para sa ating activity, ang pamagat nito ay ang suyuan noon at ngayon itutula ko. Papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ang gagawin ay isang saknong ng tula tungkol sa suyuan noon. Samantala, ang pangalawang pangkat naman ang gagawing tula ay tungkol sa suyuan ngayon. Sa pagsasagawa ng inyong gawain, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ang inyong iniatang na gawain. Matapos ng 5 minuto ay ipipresenta o ibabahagi ninyo sa inyong mga kamag-aral ang inyong pinaghandaan. Nauunawaan po ba? Ngayon, tapos na ang 5 minutong ibinigay ko sa inyo. Magsimula na tayo sa inyong presentasyon. Magsimula tayo sa unang pangkat. Napakahusay unang pangkat. Ang inyong ginawang tulay tungkol sa suyuan noon, na kung saan kahoy ay sinisibak, tubig ay iniigib, mabangong bulaklak ang handog sa babaeng iniibig. Palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon, ikalawang pangkat, tumungo na kayo sa unahan at ipresenta ang tulang inyong ginawa. Tunay na mahusay din ikalawang pangkat, na kung saan ang ginawa ninyong tula ay tungkol sa suyuan ngayon, na kung saan cellphone ang nasa kamay o sa harap ng computer naglamay. Nagkasagutan na ang dalawa, in a relationship na ang status nila. Pakan natin ang bawat isa. Nakamamangha ang ipinamalas ninyong gawain. Sadyang mahuhusay ang bawat isa pagdating sa pangkatang gawain. Ngayon, base sa ginawa ninyong gawain, paano kayo nakagawa ng isang saknong ng tula tungkol sa suyuan noon at suyuan ngayon, gayong wala pa naman kayong ideya tungkol sa tatalakayin natin ngayon? Ano sa tingin ninyo ang paksang aralin na pag-uusapan natin ngayon? Okay, magsimula tayo sa unang pangkat. Ano ang masasabi ninyo? Mahusay unang pangkat. Kayo ay nakagawa ng isang saknong ng tula tungkol sa suyuan noon dahil sa mga kwentong inyong napakinggan mula sa inyong mga lolo at lola. Ngayon, ikalawang pangkat. Paano naman kayo nakabuo ng isang saknong ng tula tungkol naman sa suyuan ngayon? Totoo nga naman, kayo ay nakagawa ng isang saknong ng tula batay sa inyong nasasaksihan sa kasalukuyan. At ang iilan sa inyo ay tunay na nararanasan ang ganyang panunuyo sa panahon. Muli, maraming salamat sa napakahusay na presentasyon na inyong ginawa. Ngayon, ay tutungo na tayo sa Kabanata 7 ng Noli Me Tangere na pinamagatang Ang Suyuan sa Azotea.
Handa na po ba ang lahat? Kung gayon, kung handa na ang lahat, sabayan ninyo ako sa pagbabasa ng tahimik lamang gamit ang inyong mga mata. Gayunpaman, narito ang mga talasalitaan na inyong matutunghayan sa kwento. Bigyan muna natin ito ng pagkakahulugan upang mas lalo ninyong maunawaan ang nais ipabatid ng kabanata. Alumpihit. Ibig sabihin, hindi mapakali o balisa. Kalawang salita, azotea, na ang ibig sabihin ay isang balkonahe sa gilid o sa likod ng bahay na yari sa bato. Pangatlong salita ay magbalik-tanaw. Ito ay pagbalik-tanaw o paggunita sa nakaraan. At panghuli, salitang musmos na ang ibig sabihin ay bata o paslit. Pwede ninyong isulat sa inyong mga papel o kwaderno ang mga talasalitaan na ating binanggit upang mas lalo ninyong maunawaan at matandaan ang mga salitang ito kapag inyo nang nabasa sa kabanata. Tapos na ang lahat sa tahimik na pagbabasa, kumuha kayo ng isang kalahating papel para sa ating huling gawain. Gawain ito ay pinamagatang ang nais kong pangliligaw. Alam naman natin na iba na ang pamamaraan sa kasalukuyan ng mga kalalakihan sa panliligaw sa mga kababaihan dahil ito na rin ay sa impluwensya ng teknolohiya at modernisasyon. Kapag binigyan natin ito ng pansin ay mapupuna natin ang pagkakaiba ng panliligaw noon at panliligaw ngayon. Kung kaya't para sa kababaihan o sa mga binibini ang isusulat ninyo sa inyong kalahating papel ay ang paraan ng panliligaw ng mga kalalakihan na nais ninyong maranasan sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, para sa mga ginoo o sa mga kalalakihan, ang isusulat naman ninyo sa inyong kalahating papel ay tungkol naman sa paraan ng panliligaw ninyo mismo na nais ninyong iparanas sa inyong mga iniibig o sinisinta na sa tingin ninyo ay makakamit ninyo ang matamis nilang oo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto na maisakatuparan ang iniatang na gawain sa inyo. Nauunawaan po ba ng lahat? Mabuti kung nauunawaan ng lahat. Ngayon, tapos na ang 5 minuto. Ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Huwag mag-alala sapagkat babasahin ko isa-isa ang inyong mga isinulat upang sa gayon ay malaman ko kung anong pamamaraan ng panliligaw ang nais ninyong maranasan sa kasalukuyan. At hinihiling ko na sana ang inyong mga isinulat sa inyong mga papel ay maisakatuparan. Maniwala lamang sa tadhana. Para sa ating ebalwasyon, sagutin ang mga sumusunod na tanong na ibabahagi ko sa inyo. Para sa inyong takdang aralin, basahin at pag-aralan ang Kabanata 8 na may pamagat na ang alaala. At hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Ako ay natutuwa sa inyong pakikiisa sa ating talakayan ngayong araw. Sa muli, maraming salamat. Paalam.